Ito na yun. Okay. Okay na. Nakikita. Okay. Maayong gabi sa tanan. Ano nga ito? Ayun lang sa loob. Okay na ako. Para sige. So karon continue ta sa quad sa katong CDI. Sa CDI 3, Specialized Crime Investigation 2 with interview and interrogation. Yan lang gano. Ayan. Nagugulan ito gamay ng gabi. Ha? Elipikan. Ya. Okay ba? Kila. Ano ba? Okay. So again, crimes against property. Unsa pay naa sa crimes against property? Diba katong mga robbery, theft, at wala itong na-discuss atong last kanang kwan? Ano pa sa'yo Wednesday. Wednesday. Okay, wala akong gapon eh. So karon magpa-kwan ko Gcash isa lang, kaya wala ko kwarta. Gcash ang cancer. Pinakauna makakuan. Pinakauna ma-cancer. Ang sa pinakamakauna. Pumunta na ko. Pinakauna makakuan. Mga comment. or- Mga comment. Kay di man may buwan. So natay PD ikaw kami. PD 1612. Oh, anti-fencing law. Anti-fencing law. So appeal gyapon niya sa crimes against property. Oh. Fencing, the act of any person who with intent to gain for himself or for another shall buy, receive, keep, acquire, conceal, sell, or dispose of. So kanitong Or shall mga kaso na katong mopalit, di ba? Yung mopalit sa kanang mga gikawat na mga items, mga properties kana. So kani ang PD 1612 or anti-fencing law. So buy, receive, i-keep niya or acquire ba, taguan, conceal, or ibalik niya, dispose of. So kana, di ba? Dagan man kayong mga pamalit o kawat. So kani ang kaso ni anti-fencing law or 1612. So Dapat with knowledge. dapat na yun knowledge na katong iya ang gipalit is kinawat. Yeah. Should be known to him to have been derived from the proceeds of the crime of robbery or theft. So asa gikan robbery or theft ra. So specific na crime ha. So pag fencing gani tanang mga proceed or fruit sa crime na robbery or theft. So ana ra. So robbery or theft ra pod. So no other crime. Robbery or theft katong mga kinawat. Mere possession of any good article, item, object, or anything of value which has been the subject of robbery or thievery shall be prima facie evidence of fencing. So pag bas mo sila tag prima facie, the mere possession lang, di ba? Evidence in first instance. So meaning makita lang ka dira. So ano na ka kanang prima facie evidence na fencing. Makita lang na ang item or ang katong evidence, katong fruits of the robbery and theft. So naasay mo ang position, prima facie na. So meaning pag dili na i-rebat, tinuod yun na ikaw mo'y nagbuhat anong fencing or gipalit nimo ang kinawat. So again, ang robbery of theft pati ang fencing is separate crimes. So dili na sila mag-uban na. So lahi ang kaso sa robbery or theft, lahi pud ang kaso sa fencing. Ang robbery of theft katong nagkawat, ang fencing katong nagpalit sa kinawat. So two distinct offense na sila. Dili na siya pareha. Penalty sa kwan sa So ang makasuhan or tagaag penalty ba sa robbery o theft is katong mga nakawat, di ba? Katong sa fencing, siyempre katong mga nagpalit sa kinawat. Ang Distinct offense na. penalty sa katong naka-offense sa anti-fencing do sa kanya na ranging from arresto mayor, questionable. minimum 30 days to 6 months, to reclusion temporal 12 years and 1 day to 20 years.
active years naman dito, 2 years. So, exclusion temporal. Kaning karnaping. Then, karnaping yapon, again, karnaping is crimes against property. Kung sa pulis na kanang kuan, na term, kanang mga motor na gikawat, motor napping na. Pero kung sa 6539, katong sa karnaping law, tanang mga motor, na mga motor engine, pa sa gikuha gina. So, kuha na, kanang karnaping na, bisang pang motor. So, di, pasabot na karnaping or car, di ba? Pag kuha, makidnapping, car na ang ikuha. So, appeal na nila, or general, kuha na, general term na sa, na ay, kada, pa sa motor, appeal ang motor, ana. So, kuha nga po, di ba? Intent to gain, animus locrandi, nagyapon na. Motor vehicle belonging to another. So, dili ni motor vehicle without the latter's consent. So, wala consent. By means of violence against or intimidation of persons or by using force or pantics. Actually, pare-parehara sa kuwan sa robbery. Robbery. So, kuwan lang. Motor vehicle ra ang gikawat. Elements of carnapping, muna ni, isa rin naman ginawa? Na. Actual taking of the vehicle. Na gikuha git, vehicle. Na ay animus locarandi or intent to gain. Then, which belongs to a person other than the offender. So, wala po'y consent. So, ana ang mga elements of carnapping. Pero, doon ito yung na kuha na, kung gikuha doon nimo, gidrivean nimo, pero, gihunong nimo sa unahan, o gihawa ka, gitakas ka kay, para wala na nimo gidayon og uli. Ang sakinan, vehicle na nakuha nimo, kung sa balik, karnapping pa ba daw ito na? Ako. Sa gikuha na? Kanang nakuha niya unya pagkuha niya kay kuan man kanang naamay pulis didto sa unahan kay gilakag na siya ba gikuan niya gibiyaan niya wala na niya gidayon og kuan gidagan na siya takas na siya na while gabaklay ay kanang kuan maginaog sa kuan Consumated mo siya na kuan gyapon. Consumated No. As karnapping kay gikuha naman mo actual taking of vehicle man. Then ang kaning karnapping is continuous crime. So kung siya tag continuous crime, dili lang mo pasabot kung asa gikuha dito na i-trial or dito na i-kuan dito na ang iyang jurisdiction. So ini station na iya ang makuan iyang maadtuan or malagpasan. So pwede mag-file og kaso, di ba? Kay continuous crime na. So di but pa sa di pareha sa mga theft o robbery kung asa gina ikawat katula ang mga file, di ba? Katula ang makakuha og evidence, maka-aresto. Pero kaning kuan karnapping continuous crime ni. Di ba? Example giagi sa Villanueva, Taguluan. So asa ang pinakalas, asa na nag-start. So kato ang pwede ang may jurisdiction na maka-file. So katong sa settlement mortgage na katong gidala ay katong na siya insurance ng motor ba? Namuti ka sa butan. Wala man to'y kuan sa karnapping. Ato'y kuan kay. Pero kato yung kaso niya to kay katong kuan. Adi sa mortgage kuan to. Kanang culpable in fraudulent insolvency. Motives in carnapping, joyriding. Pinakauna ni. As the primary criminal investigation. Motibo sa karnapping. Carnapping committed by juvenile offenders, mga youth offenders. Dayon, mo ni ang purpose sa juvenile para lang sa enjoyment. Para na sila joyride daw sila. Pinakauna man ninyo yan. Theft for resale, ako man, ibaligya. Baligya. Diba? Purpose sa karnapping. Nung pangarnap ng mga vehicle, motor vehicle, ibaligya mo ban. Pero ang pagbaligya nila kasagara, chap-chap nila. Wala gani, pag kanang investigator mo, dapat kanang karnapping gani, atuan gani ng mga kanang mga pamaligya o mga parts, motor parts, kay kadalasan dito na ibaligya. So, ilang ang i-chap-chap. Diba? Kung chap-chap, hindi i-chap na ko na. Meaning, pang mga mga parts, di ba? Ipang-separate ang mga parts, then katong mga parts may ibaligya sa mga motor parts. Kaya kung chap-chap na, lisod na kayo mga kwan, identify. Kaya, di ba? May mga kwan, pare-pareha ba ya? Transportation for other crime. Or, nagkawat mo, or naamoy gibuhat na another crime, so inyong gigamit as transport tong motor vehicle. So, the moment na inyong gikuha ang motor vehicle, karnapping nagyapon na. Natin nakita iwan na kuha na. Katong dabi ang pulis. Sir, ayan, ang pulis. Kanang
gikuha niya ang husla niya tong sakyanan sa isa ka civilian para naidakpon tong hot pursuit na kriminal. Matawag ko lagi po ng karnapi. Okay. Ano siya na? Justify. Kay kuan mo na. Kaya mo siya intention na tugin, di ba? Kasi di ba? Kaya katong istorya na ka ng gikuha niya kay ikuha na to sa elements na may siya intend tugin. Di ba? Kana may nasa elements sa karnaping, no? Actual taking of the vehicle, intends to gain from the taking of the vehicle. So, usahay man gyud magbuat-buat sila og mga pangutanon sa baraan. So, kag gikuha sa pulis, akala ko, ano siya may intention niya, di ba? Para makuha mang kriminal. So, nawala ang element sa intends to gain. Hindi siya matawag na karnaping. Isang pag iyan ang gikuha, wala may intention to gain. Iyan man itong gigamit, di ba? So, wala intent to gain. Modus operandi in carnapping. So, methods of operation. Taking the vehicle. You take the vehicle, concealment, itago, make the vehicles easier to dispose on the resale. Diba? I-resale na, ibaligya. So, pati disposal. First of the crime are actually hidden, taguan. So, kadalasan may ginabuhat nila sa modus operandi sa carnapping. Balik-balik kayo na. Kuhaon ang vehicle, di ba? I-chop-chop, pang-separate ang mga parts, ibaligya din. So, gin ang modus gid perminti sa carnapping. So, pagka mo ang investigator, di ba? Pinakauna gid yung atuan, for example, ang carnapping karon. So, pinakauna gid yung atuan is katong mga motor parts. Pero usually, ang uban ana, mga maro man ng kuan, magkarnap. Usahay ila ang ipakuan sa ipadugay. Dili na ibaligya dito pagka-ugma or sa karon. Usahay mga 2 weeks, mga 1 month. Kaya para dili na mo ma-detect. So na kamaro ang mga criminals. Ang uban kay magkuan sila, samot kung amigo ra nila ang kuan, mga sabuton o ipadto ra na sa balay or kuan. Bouncing checks. Then bouncing checks. Ang bouncing checks is pareha gapon, di ba? Crimes against property naman, it involves money. So timan-in ninyo na pag siya tong crimes against property gani, well dili lang siya kanang appeal robbery or theft, di ba? Or kidnapping or kanang mga anti-fencing, apil ang bouncing checks. Nga naman, involve man siya money. So kung siya tong bouncing checks, so ganun making a drawing o BP22, di ba? So, batas pambansa. Issuance of a check without sufficient funds. For example, ga-issue ka og check pero wala man day sulod. Walay funds. So pag tanaw na ito bounce na, meaning kanang dili siya mo kuan, dili mo bayad kay wala may sulod. Insufficiency of funds. So ana ang bouncing check. Or credit and for other purposes. Mix or draws issues a check so fail to keep sufficient funds or to maintain. Pero kaning bouncing check, timan-in niyo dili kini ikuan sa preliminary investigation. Dito ro gid sa kanang sa summary investigation. Ngano man ang uban man gid ginagamit ning bouncing check para pang kuan sa utang, di ba? So ma-abuse nila ang kuan bitaw sa preliminary investigation ana pag pambayad lang sa utang, di ba? Pangkuhan lang sa utang. So, kasuhan nila kay wala nakabayad. Na. So, pero ang bouncing check, diba? BP22, ang pinaka-essence niya is pag mag-issue ka o cheque na walay sulod or insufficient ang funds. So, kana ang atong matawag na bouncing check. Arson. Apil ang arson, pero dili na kita magkuhan na yung arson. Okay. So, kuhan ka pa na. Crimes against property, nga naman, ang ginasunog is property mga po. Diba? Siya tag kuhan ni arson, actual burning. Diba? Na again, malicious intent. May intention. The burning is done by a person who is criminally and civilly liable. So, kung siya tag criminally and civilly liable, dili involve ang pananak atong mga mental incapacity. Di ba? Kaya ang naay mental incapacity, wala man sila criminal liability. Civil liability lang nila. Example, nagsunog-sunog siya, buwang. Nasa civil liability, pero wala criminal liability. So, dili magapon na siya makuan as intentional. Di ba? Wala may kanang mental, di ba? Capacity.
So naman sa mental incapacity. So kana eh. So pagbuwang ang nagsunog, exempted. Diba? Under sa exempting circumstances. Dayon kanadong kung kanadong pag di ba sa malicious mischief like pang kuan nimo giguba nimo ang kuan gisunog nimo kanang gisunog nimo ang butang sa isa ka tawo. Unsay tawag ana ang kuan niya ang bag lugar. Ang iyang ibutan to kabinet ba yung bag kana gipagsunog ba daw kuan ba na kanang arson ba malicious mischief ba na or arson Sa may kuan sa di ba na mga kuan pag malis kanang arson kay kuan man iya ang kuan, yung property. Burning and malis dili yang improperty. Oo, kuan. Arson. Oh. So dili na makuha sa malicious mischief. Kuan man, basta na kay kuan sa elements, burning took place. The burning is done by a person Malicious intent, intentional, and civil labor. Why arson is hard to investigate? Anong isod daw imbestigahan ang arson? Simply because ang samay na arson is one of the most difficult offenses to investigate because ang arsonists were able to set a fire and dali ra maka ikyas. So katong arsonist katong nag-commit sa crime sa arson. So dali siya makaikyas kay di wala may kanang criminal or arsonist na magsaba kutos anya sindihan ang isang property. Walisod man kana. So gamay ra kayo ang atong makita na mga eyewitness ba sa arson. So nana ang rason. Pinakauna pod, one pod, ikaduha na rason, ang physical evidence is di makita. Siyempre, yung makita dira, sunog naman. Di ba? Maglisod ta og identify mo sa kuan. So, harder forms of evidence are often buried in debris. May muna siyang debris. Di ba? May muna nag-debris ang mga evidence. So, altered appearance na. Di ba? Ito mga nagmay na ng particles. Nagmay lang. So, kana kuan ang arson. Notes to remember in arson. Di ba ang isa sa nga ang kasagaran ang magbulag magbuyab. Kaya ng mga butang ng mga pictures, mga kuandera butang pangsunugon mga nila para makamove on. Para wala na trace sa memories nila. This nang isa gyud pa ng kuan gyapon gamit gyapon. Sa arson. Di ko na kuan arson, di ba? Sunugon. Di ba property. Pero ang pagsunog sa kuan dali di wagi ibigin sa gitna kuan ba. Mere discoloration or scorching of a wooden wall by fire is contaminated arson. Bali gamay lang na murag na sunog lang ang parte sa isa ka kuan kahoy sa like sa another ba na house na balay pwede na matawag na arson like masin inani lang gamay ba. Kaya na yung preparation so, pero di nakita magkuhan na kay sa CDI tama eh. So, prima facie evidence simultaneously. So, nakabutang po ni sa balaod na naay prima facie. Meaning, pag dili iribat. So, magamit na siya as evidence sa arson. Example, simultaneous ang fire. So, nakita niyo mo na bisa asara mo ulbo ang fire, di ba? Di lang sa isa ka location. So, prima facie evidence na nag-arson nganong bisag asa man gikuan ang fire, di ba? Kay kung accidental na or natural lang na pagkasunog, isa ra gid ang origin ana, di ba? Ang point of origin, pero pag dagan gani, si prima facie evidence of arson na. Or na ay mga flammable substance na inang nasimutan nimo na gasolina ito. Prima facie evidence na. Para sa gapon na dali ra masunog. Mo na or shock inflammable or any mechanical electrical chemical o nagipon nila, di ba? Makita nimo nila na ay gas gi kuan ang mga fuel o pang shock sa mga chemicals na ning sindihan. So prima facie evidence of arson nga so sa atong ikon pangutana ikaw kasi pangutana nato so destructive arson. Sa pumunta sa yun or unsa? Di ba Ikaw pili. So, insa ang pag locate ang origin of fire, di ba? Pwede witness.
Kaya para makabaluta unsa ang asa ang original fire. Ang lowest- Kisa ang nakikita, di ba? lowest Who point of discovered burning. the fire? Ano? Or low point of burning, the lowest point of burning should be given the utmost consideration and location of the fire origin. So, asa ang pinaka low point of burning. Pati itong gitawag nila na charring. The char will be diffused from where the fire originated. So, kung sa tag-char, unsa ka itong, di ba? So, charring magi kanang gakuan na ba? Kan black-in na ba kayo? Black-in din. Kung pinaka-deep ang char, katong murag gikut-kut sa kalayo, so, dira gid ang origin of fire. So, ready ka na tamo ka na ni. Sumpay na So, lagi. paano ni kay? Ano? Sumpay na lagi. Paano siya? Ah. So, integration. So, atong kanang kami. Pagkuan daw ka na mapangutan. Dati pumunta na ay pero pansin daw wala. Ay dire na ng topic. So, Ah, dili topic. kuan. Unsa man ang ay katong sa crimes against property. Question property, oh. Ay. So, ang daw ang pinakauna pala na Gcash. Pinakauna na comment, no? Mhm. Pinakauna na maka-answer na i-comment niya. 100. Ibutang din ang kanang ang kuan. Like and share, then ibutang ang number. So, pero gamay naman siya nag-content tao ni. Eh? Okay kayo, kaway kita daw. Or sure ka kaway kita daw kay para isara kita daw. Oh, ikaw na po, isara po, kaya nabili mo ko yatag no. Ang sa to Kasi nga, kato. sa may atong ikuan sa specialized crime investigation 2 with legal medicine. Pero actually, wala pa man naman. Wala pa na na legal. Ato lang ikuan. Kaya kuan katong asa ba ang content kanang kuan ay legal medicine Hindi. Kuan na siya. integration Integration. kanang sa na So, kanilang, di ba naatay ka ng rights na ginaprotektahan pag ang tao, shout out Bill Ida, so dito ako. So, di ba, for example, ang tao is gi-interview o interrogation, okay, part magapon ni sa specialized crime investigation 2, di ba, with interview and interrogation. So, unsa na section under sa 1987 Constitution, unsa na article o section sa 1987 Constitution ang gahatag or ga-state sa rights sa kanang sa person under custodial investigation. So sa constitutional niya, constitution dili katong sa statutory katong kanang gitagaan ang rights ang tao under custodial investigation. So mag-iyap ko pila ni 1 minute. 1 minute. So 1 minute. 1 minute. So unsa na article o section under sa 1987 Constitution nag-provide og rights of the person under custodial investigation. So again, dili katong sa statutory, kabalo mo siguro sa statutory, katong sa constitutional na rights. O unsa na article o section ang gahatag o rights, di ba, sa tao under custodial investigation. kasi Gahanta mo mga pila. Nakakamay. kasi na yung una mong comment. Okay, sa'yo makakomment. Kasi maka-comment una. Ibutang din ang kanang numbers. Gcash number dayon. Gcash. Isa ra ang makadaog. Ay, sarap. Wala. Wala. Kung wala siguro. Kung wala, di mag-postpone na makuhaan mo. Sana. Pero kasi nag-comment sila ulay kin. Kunya. Wala, kasi piya ka na. May gabi, luta putaw. Saan yung luta putaw? Article 3. Saan ang article 3? Si luta putaw. Actually, answer pa. Kana Article 3. Pabata naman niya. mistake. Kana, articles of section. Articles of section. Article 6. Article of section. Article of section. Nata bilang. Yeah. Apil po ng kuwan, ang Gcash number. Article section ug ang Gcash number daw. Paki-state lang sa comment. Sa comment. Pinakauna kay mapano makita mo na ba?
Makita. Sa comment ang kasi pinakaon na makita. So wala na. Dagang mga nakatulog. Section 1. Section 1. Sumundo. So, ako lang tadawon niya kung sakto mag-uwi. Sige, makita naman kin kasi unang. Kita ka ng pinag-isip niya ko na ba? So, yun man yung makuhan. Apil ang kanang kuhan. So, balikan ako. Next year. Next no. So, wala na. Pag-state lang daw sa comment. Ah, Full answer. Ang section o ang article. Dayon, ang Gcash number daw ninyo. apil ang cash number. Okay, mga hatag blessing si Nino. Nino. Nino si Rudy. Lodi. Bago wala na. Ano ka siya na? Makita na lang ano. Iatagin ako ng Madrid. Matagag 100 Gcash. Pampalot. So, dapat makashare og dakon. Makita ko na ko if na-share ba niya. Na-share og na Makita likes. nimo kung i-stock nimo gid. Ah, Kailangan naka-share o like sa likes. page. Share og likes. Maklaro man na kisay Okay, like Gcash number. o naka-share. So, wala. Wala na ba? Okay na to. Ano lang tanan? Yan lang. Sige guys. So, katurak kay kitang vlog, mabisi ko. So, sunod, malagandagan na. So, okay na. Salamat. Good night.